live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa wakas, natuldukan na ang 2 linggong kalituhan sa kung alin ang tunay na mayorya sa pinatawag na special session sa Senado ng Pangulo ngayong araw. Noong unay bitin pa ang bilang ng mga senador hanggang dumating si Senador Joel Villanueva at nakiboto sa pagluklok kay Senador Win Gatchalian bilang Senate President. Live mula sa Senado, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel Emil, nahalal nga pong Senate President itong si Senador Sherwin Gatchalian. Ito ay matapos nga po silang makabuo ng 13 senators. At ang pinakabago pong nadagdag dyan ay si Senador Joel Villanueva. Maagang nag-inspeksyon para sa seguridad sa loob ng Senado bago magsimula ang special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Marcos. May mga K9 units na nagsagawa ng sweeping sa loob ng session hall. Alas 9 ng umaga, dumating ang majority senators sa special session. Sina Senador Sherwin Gatchalian at 11 iba pang senador na kaalyado niya. Maya-maya pa, dumating si Senador Joel Villanueva na nauna nang nasabi noong weekend na dadalo sa special session. Mainit siyang sinalubong ng mga miyembro ng bagong mayorya. Pero bukod sa kanila, wala nang ibang senador na dumating. Kaya bakante ang upuan na para dapat sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Dahil 13 na ang mga senador, may sapat na bilang para maghalal ng Senate President. Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Nanumpa si Gatchalian kay Soto na isang dating Senate President. Umakyat din sa podium ang iba pang dating Senate President na sina Senator Chis Escudero at Juan Miguel Zubiri. Sinaksihan naman ng ina at pamangkin ni Gatchalian ang kanyang oath-taking. Papasalamat ako sa ating mga kasamahan at tiwala na ibinigay nila sa atin. At kita naman natin na tuloy-tuloy yung trabaho. Sumunod na nanumpa bilang Majority Leader si Zubiri. Si Soto naman ang pumalit kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Senior Deputy Majority Leader naman si Senator J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader si Villanueva. Nang matanong si Villanueva kaugnay sa kanyang naging desisyon na umanib sa mayorya, Work. Sir, Kita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss. ano nagpa-convince sa'yo, sir? How are you with Senator Alan, sir? We're brothers at the end of the day. aminado sina Senador J.V. Ejercito at Zubiri na sila ang kumausap kay Villanueva. Wala umanong kapalit ang pagsama nito sa mayorya. Matatanda ang isa si Villanueva sa mga senador na nakatakdang sampahan ng kaso kaugnay sa flood control scandal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Wala po mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions, none whatsoever. We just want to thank him for his love for country, love for the Senate. Parang naging tulay, naging instrument kasi nga kami lang yung nag-usap-usap din madalas. So, in fairness, to be fair, walang sinasabing may konsesyon, paleta, walang ganun. No? I think it's more yung concern for the Senate as an institution. Kasunod dito ang paghahalal ng chairman at iba pang komposisyon ng mga komite sa Senado. Ang Senate Blue Ribbon Committee na dumidinig sa flood control mess na natili sa chairman nitong si Senador Erwin Tulfo. Lahat ng miyembro ng mayorya naging miyembro rin ng Blue Ribbon Committee maliban na lang si Senador Chis Escudero. Pahayag na siya kanina sa Committee on Rules kay Senator Migs na hindi siya magsasama yan sa Blue Ribbon Committee. Pero nagsabi po ba si Senator Chis kung bakit
ayaw niyang maging bahagi ng Blue Ribbon Committee? Wala pa naman po, hindi ko pa nakakausap. Pero siguro dahil nga may mga investigasyon, ayaw niya may delikadesa siguro yung mama. Pero I still have to talk to him. Kasunod nito, tumutok na ang mga senador sa legislative measures na layuning ipasa sa special session. Adopted ang resolution para sa pagbibigay ng sapat na pondo para sa relief at rehabilitation ng mga komunidad na tinamaan ng lindol. Si Villanueva ang naghain nito na sinuportahan naman ng ibang senador. Nagpasa rin ng resolusyon na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga frontliner at responders sa Mindanao Quick. May mga panukalang batas din ang approved on second at third reading, kabilang na ang declaring waling-waling as national orchid, granting Philippine citizenship sa 2 atleta, Magna Carta on Health Workers, Agricultural Cooperatives Act at iba pa. Kasunod nito, nagsuspindi sila ng sesyon para bigyang daan ang pagdinig ng Commission on Appointments. Bago pa man magsimula ang CA, nagdatingan ang ilang minority senators na sina Senador Rodante Marcoleta, Loren Legarda, Bongo, Amy Marcos na mga miyembro ng CA. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Villanueva na malapitan ang mga dati niyang kasamahan. Maging si Gatchalian agad na lumapit sa minority senators. Ito na nga kaya ang simula ng paghilom ng sugat na sanhi ng sigalot sa liderato ng Senado. We will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang, but this is a Senate composed of 24 senators. So I'll definitely reach out to all of our colleagues, especially in the minority. Emil, sa sesyon nga ngayong hapon ay tumayo itong si Senadora Loren Legarda at sinabi niya na tatayong minority leader itong si Senador Alan Peter Cayetano. Pero pinanghahawakan pa rin nila, Emil, yung kanilang kaso sa Korte Suprema dahil sabi niya yung pagdalo nila sa sesyon ngayong hapon ay without prejudice doon sa kaso na nakabinbin sa Korte Suprema. Sa ngayon, Emil, ay tapos na po ang special session dito sa Senado. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Wala man sa mismong sesyon ay dumalo naman at nakihalo-bilo pa sa mayorya ang minority senators sa pagdinig ng Commission on Appointments. Maliban na lang kay dating Senate President Alan Peter Cayetano na absent din dyan. Sinuko na niya ang liderato bago pa ang sesyon. Nakatutok si Joseph Moro. Joseph? Mel, si Senador Joel Villanueva ang pang-13 senador na sumali sa mayorya. Sa kanyang paglipat, aminado yung mga senador sa minority, tapos na ang boxing at tanggap na nila ang pagbabago ng liderato sa Senado. Bago pa man magsimula ang special session ng Senado, tila sumuko na si Senador Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate President. Matapos ang kanyang pakipag-usap kay Senador Joel Villanueva, aminado siyang may numero na ang kabilang grupo para maghalal ng bagong Senate President. Hindi raw niya ito hahadlangan. Sa isang kasamahan niya na hindi niya pinangalanan na tila wala umanong naging choice kundi tanggapin ang sitwasyon, wala siyang sama ng loob dito. Kitaan niya ang mga pressure dito at naiintindihan niya ito. Sabi pa ni Cayetano, may mas malalalim pa raw siyang pinag-aalala. Ito raw ang kamay na nang himasok umano sa pagpili ng bagong leader ng Senado. Pinasaringan niya ang Malacanang at sinabing ang independence ng Senado ay hindi para ibigay o bawiin ng ehekutibo. Ito ay protektado ng konstitusyon. Kapag nakialam ang Malacanang sa isang co-equal branch, pinahihina nito ang bagay na pumipigil para maipon ang kapangyarihan sa iisang lugar. So muna ipakikialam kung sino ang namumuno sa kapantay nitong sangay ng gobyerno. Magiging president daw ito na ang liderato ng Senado ay maaaring pagdesisyonan sa labas nito. Ang tanong kung sino ang tumalon ng bakod, sinagot agad sa pagdating ni Senador Joel Villanueva. Sir, what made you decide? What made you decide to transfer, sir? Let's work. Work, sir. Walang taga-minorya ang nasa loob ng sesyon nang ihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President at iba pang chairman ng mga komite. The mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer he made this morning. So hindi talagang... I hope they will catch up this afternoon. Ang mga ilang taga-minorya nagpakita na pagsapit ng pagdinig ng Commission on Appointments para sa promotion ng ilang magreretirong general. Ma'am, comment lang. Nagbago na yung 13 na sila. Ah, okay. Hello. Okay lang sa inyo, ma'am, yan?
Sila na yung majority. Okay, oo. You're ready to cooperate? Sorry. Yes, of course. Si Senador Loren Legarda binati ang mga bagong leader ng Senado. Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Pati si Senador Tito Soto napapalit kay Legarda bilang Senate Pro Tempore at nakatampuhan ito nang lumipat si Legarda sa Cayetano Block. Congratulations to former Senate President, Minority Leader Tito. Diba? Siya na ang pro temp. And willingly, happily, I've relinquished because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Migs, another dear friend. Si Senador Pia Cayetano hindi nagustuhan ang tanong kung handa ba silang magtrabaho na. Matagal na, ano bang tanong yun? Kami pa ni Loren tinanong nyo. Lagi naman kaming ready to work. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Sa pagdinig ng CA, nagbatian ang mga nasa magkabilang kampo tulad ni Soto at Marcoleta. This is the constitutional duty. Si Villanueva, bihirang makihalubilo. Walang ibang bukang bibig na dahilan ng paglipat kundi ang pagtatrabaho. Trabaho na tayo, trabaho. Was it a hard choice or para ba? May ilang minority senators na nagpakuha ng litrato. Full support naman. Okay, sure. We're ready to work. 13 na sila eh. Ayon sa ilang senador, sa minorya handa nilang suportahan ang liderato ng Senado sa mga dapat itong gawin tulad ng impeachment trial. Para kay Gatchalian, nais niya na magtagal ang ganitong kooperasyon ng mga senador. Hoping for the best for our country. Ito naman talaga yung normal programming, mga bills. It may seem boring, pero yan ang trabaho talaga natin. Mel, kanina bago mag-adjourn ng sesyon ay nagkaroon ng talumpati itong si Senate President Sherwin Gatchalian at hinikayat niya ang kanyang mga kapwa-senador na magpatuloy at magtuloy-tuloy sa trabaho. At yun din daw ang pangako nila sa mga Pilipino, isang Senado na nagtatrabaho. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Mga kapuso, hindi aksidente ang pagkamatay ni na Ateneo Blue Eagles player Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan po ang lumabas sa inisyal na investigasyon ng PNP-CIDG na patuloy pang kumakalap ng iba't ibang testimonya sa nangyaring trahedya sa training sa Aurora. Inamong din nila ang nagbitiw na si Coach Tab Baldwin. Nakarapi ang investigasyon. Nakatutok si Marisol Abduraman. As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente. Right now, ma'am? Yes, No, po. it's not. Para sa Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya o CIDG, hindi aksidente ang pagkamatay ng Ateneo basketball team players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa kanilang investigasyon na halos lahat ng player ay nasa dagat. May 700 metro ang layo mula sa resort. Kita naman umano sa video na alam nila ang kondisyon ng dagat ng mga oras na yon. You won't send somebody doon on that condition. I guess we wouldn't dare to go there sa water during that time. They were aware that the current was strong prior to leaving. Why kailangan pang doon sa water if they need to undergo training? Kasi uneven po ang ang shoreline doon sa water. Dagdag pa ng CIDG, hindi lang sina Baterbonia at Adili ang nadisgrasya sa nasabing bootcamp. You are confirming that na 4 nga po ang nalunod. 4, yeah. Some of them already experienced na makainom ng water, including a foreigner one. Kinakalap pa rin ang testimonya ng lahat ng nasa lugar nang mangyari ang trahedya. Because there are allegations that crop up na Adili was still has a pulse when he was taken out of the water. Sa ngayon, 48 na ang ipinasabina ng CIDG. Kabilang sa mga ipinatawa ngayong araw ang mga player ng team, pero 7 lang sa kanilang dumating, kasama ang kanilang mga abogado. Kinuhanan sila ng mga pahayag sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame.
Muli namang ipinasabina o ipinatawag si Coach Tab Baldwin na hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad. Man up, be man enough to face the investigation para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you're talking about the yung battle cry of Bebab, band of brother, if you're a brother, hindi ka tatalikod. So help us also. Help the family attain justice. Inisyahan na si Baldwin ng Immigration Lookout Bulletin Order. Gayun din sina Ateneo Team Manager Christopher Epo Quimpo at iba pang Ateneo coaches na sina Rinaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Ibig sabihin, kailangang alertuhin ng immigration ng mga otoridad kung mag-abroad sila, bagaman di otomatikong pipigilang lumabas ng bansa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Hindi under attack ang Senado noong May 13. Taliwasa ay giniit ni Nooy Senate President Alan Peter Cayetano. Batay yan sa investigasyon ng Department of Justice na sumisilip ngayon sa anggulong planado ang gulo. Kung bakit, sa pagtutok ni Darlene Kai. Batay sa initial findings ng panel of prosecutors ng Department of Justice, hindi under attack ang Senado nang magkagulo doon noong May 13 kaya hindi makatuwiran ang mga ginawa ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. The action taken by the OSAA against the NBI on May 13, 2026 was not justified. Second, the Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. Ang tanong ni Justice Secretary Frederick Vida, planado ba ang mga aksyon para mapigilan ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa? Nilagay siya sa protective custody. Ito ba'y kasama sa plano? Yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack? Yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado? Diba? Lahat ito. Lahat ng mga bagay na napatunayan nating nangyari ay tinitingnan para timbangin kung ito ay kabahagi nung tinatawag natin na obstruction of justice. Inaalam ngayon ng DOJ kung sino-sino ang mga taong nagsabwatan at nagtulungan para patakasin si De La Rosa. Matapos umamin ni Senator Robin Padilla na kasama niya si De La Rosa paalis ng Senado, naghain ang PNP-CIDG ng reklamong obstruction of justice laban sa kanya. Pero sabi ni Vida, ibinalik nila sa CIDG ang reklamo para sa karagdagang investigasyon. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida ay hindi raw sila pinahintulutan noon ng Senado na mag-inspeksyon sa Senate premises. Pero ngayong bago na ang liderato ng Senado ay magbibigay raw ng panibagong request ng DOJ. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Nasa Russia na si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang summit kung saan inaasahang makakapulong niya si Russian President Vladimir Putin. Posibleng pag-usapan ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa food at energy security, lalo't nagkatensyon sa Middle East. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pagkalapag pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos bago mag-alas 8 ng umaga, oras dito sa Kazan, may literal na patikim na sa kanya ng kultura ng Republic of Tatarstan na sakop ng Russian Federation. Binigyan siya ng chak-chak na traditional sweet ng Republika ng mismong pinuno nito, bukod pa sa bread and salt. Narito ang Pangulo sa kabisera ng Tatarstan bilang co-chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Russia Commemorative Summit kasama ni Russian President Vladimir Putin. Pilipinas kasi ang chair ng ASEAN ngayong 2026. Sa summit ay ire-review ng ASEAN at Russia ang itinakbo ng 35 taon itong relasyon at kung paano pa pagtitibayin ito sa larangan ng energy at food security, trade and investment at iba pa. As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes that deepen ASEAN's strategic partnership with Russia and contribute in concrete terms to regional peace, stability, and shared prosperity. The leaders will adopt the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030. They will also have a Kazan
declaration. And there will be specific agreements on a joint declaration on energy cooperation, as well as a joint declaration on cultural cooperation. Mamaya nakatakda rin magpulong sina Pangulong Marcos at President Putin tungkol sa 50 taong diplomatic relations ng Pilipinas at Russia, pati na rin sa posibleng pagpapaigting ng kooperasyon sa food security at energy security, lalo pat apektado ang Pilipinas sa giyera sa Middle East. Russia ang pangalawang pinakamalaking producer ng natural gas sa mundo, sunod sa Amerika, ayon sa International Energy Agency, base sa pananaliksik ng GMA News Research. Ito rin ang may pinakamalaking gas reserve sa mundo at ang pinakamalaking gas exporter. Hindi masabi ng DFA kung pag-uusapan sa summit ang Russia-Ukraine war, pero siguradong walang ilalabas na outcome document tungkol dito. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ang MRT3 at maintenance service provider nito kasunod ng nangyaring aberya sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Bukod kasi sa limitadong biyahe kaninang umaga, may mga pasahero pang naglakad sa Riles. Nakatutok si James Agustin. Biglang huminto ang isang tren ng MRT3 sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations kaninang umaga. Ang mga pasahero nito inabisuhan na bumaba. Napilitan silang maglakad sa Riles para makarating sa platform ng Guadalupe Station. May mga ilang pasahero na pamilaban kasi na sobrang lakas ng paghinto, sobrang lakas ng biglang pag-brake. 40 minutes kami nasa loob ng tren na nahihintay. Dahil sa aberya, nagpatupad ng limitadong operasyon ng pamunuan ng MRT3. Mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard stations, northbound at southbound bandang alas 5:50 ng umaga. Ang dahilan, technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. Nagkaroon daw ng problema ang isa nitong tren na hindi pa tinukoy ang sanhi. Rush hour pa man din kaya naipon ng mga pasahero sa Shaw Boulevard station. Sa EDSA sa Pasay, pila rin ng mga pasahero sa carousel bus dahil wala silang ibang masakyan. Sa Quezon Avenue station ng MRT3, papasok pa lang ang mga pasahero ay inaabisuhan na ng staff na limitado ang operasyon. Hindi mo na ako tutuloy siguro, sir. Kasi alas 7 po yung ano ko po eh. Pasok po ngayon. Baka hindi na po ako makakapasok po ng site po namin. Di ko alam kung anong problema, bakit Shaw Boulevard lang eh. Pero siguro magkakarosel na lang ako. Ang laking hassle na hanggang Shaw lang yung biyahe. Pero wala, these things happen. Ang gagawin natin. Bago mag-alas 7 ng umaga na magbalik sa normal ang operasyon ng buong linya ng MRT3. Humingi ng paumanhin at pangunawa ang pamunuan ng MRT3 sa mga naabalang pasahero. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Humingi ng paumanhin ang maintenance service provider ng MRT3 na Sumitomo Corporation at technical partner nitong TES Philippines Incorporated sa sulat nila sa DOTR. Sinabi nilang nag-iimbestiga na sila para maiwasang maulit ang nangyaring aberya. Nagpapatupad ngayon ang libreng sakay sa MRT3. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Hindi napigilang maging emosyonal ng sex bomb girls nang sabayan din sila sa pagsayaw ng libo-libong pinalaki ng sex bomb sa California. Ang kanilang concert sa Amerika, ichichika ni Athena Imperial. Literal na sumayaw sumunod sa sex bomb dancers ang Pinoy sa abroad na nanood ng concert ng grupo. Todo laban at bawal silang bumawi ng energy. Kaya naman memorable ang concert sa California para sa OG girl group ng Pinas. Lahat sila sabay-sabay na sumasayaw at kumakanta talaga from the very start ng concert hanggang huli. Alam nila lahat ng kanta ng sex bomb. So, wala parang kami din parang naglalaro na lang din. Kwento ni Rochelle, hindi nila mapigilang maging emosyonal sa stage kaharap ang libo-libong pinalaki ng sex bomb. May fans pa pala kami, parang ganun. And yun yung laging nakaka-overwhelm. Maliit o malaking venue, pag sabay-sabay mo naririnig na parang national anthem yung kanta namin, talagang nakakaiyak. Bisiwan sa concert, they see to it na nakakapagsingit na sila ngayon ng bakasyon sa kanilang out-of-the-country and out-of-town performances.
Noong kabataan naman namin, hindi naman kami nakalabas ng ganun. Kasi karamihan dati, pagdating namin sa isang lugar, madilim na, sasayaw ka, tas uwi ka na. So hindi namin siya na-enjoy ng katulad ngayon. Bukod sa sunod-sunod na shows, mapapalaban uli si Rochelle sa pangmalakasang pag-arte, Suit. Cast siya sa isang pelikula na ipalalabas ngayong taon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening! Mga kapuso, malapalos na nagtago pero na-corner din sa wakas ang suspect sa panggagahasa umano sa kanyang menor de edad na pamangkin. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pinasok ng mga pulis ang subdivision na ito sa Dasmariñas, Cavite dahil sa isang tip. Nagtatrabaho umano bilang karpintero sa ginagawang bahay na ito ang isang suspect sa statutory rape. Pagpasok ng mga pulis, namataan agad ang subject. Oh, ikaw ba yun? O, ina-arresto ka namin, ha? Matagal na siyang hinahanap makarang magtago ng isyuhan ng korte ng arrest warrant para sa kasong 10 counts ng statutory rape sa Taguig. Ang biktima nila dito ay isang minor de edad na kung saan ay kanya pang pamangkin. So ginahasya sa at nakasuhan siya ng 10 counts na qualified rape. Bukod sa patalon-talon ng inuuwian, hindi naging madali sa mga pulis ang paghahanap sa suspect dahil nag-iiba umano ng identity. Minsay namamasukan ito bilang electrician, mason, laborer at minsay naging project engineer pa. Magaling itong ating suspect. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasukan hanggang sa construction worker at saka pa-iba-ibang trabaho at pa-iba-ibang lokasyon. Nagpapasalamat ang HPG sa homeowners ng subdivision dahil sa pakikipag-ugnayan ng matulugang tila may kahina-hinalang trabahador na nakapasok sa kanilang premises. Ang ating PNP Highway Patrol Group ay naggandak ng isang intelligence-driven operation upang ating makilala at mahanap ang kanyang tinataguan na kung saan ay nakipagtulungan kami sa Taguig PNP at sa Dasmariñas sa PNP. No comment ang suspect. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ayaw na raw patulan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang paratang na nakatanggap siya ng maletang may milyong-milyong pisong pera mula sa mga umano'y bagman ni Zaldico. We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. It's all BS. Ayon sa presidential son, ituloy na lang daw ang trabaho dahil may mga mas importanteng bagay na dapat asikasuhin. Kaysa sa mga anyay, nagpaplano ng destabilization laban sa gobyerno. Nang tanungin naman kung balak niyang sampahan ng reklamo ang mga bagman, sagot ni Marcos. Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. Pinalagan din ng aktres na si Sharon Cuneta ang pagpapakita ng mga ex-bodyguard ni dating Representative Zaldico ng larawan niya at asawang si Senador Kiko Pangilinan sa press conference kahapon. Tinawag ni Cuneta na mga sinungaling at sumusobra na ang mga ex-bodyguard. Sabi pa ng aktres, ang ipinakitang larawan ay ang pagbisita ng kanilang pamilya noon sa Marawi para pasalamatan ang mga opisyal na sumuporta kay Pangilinan. Ipinost naman ni Senador Pangilinan ang anyay totoong nangyari sa araw na nakunan ng mga inilabas na larawan noong July 18, 2025. Laman nito ang buong araw na pagbisita nila ng asawa mula po pagdating sa Laguindingan Airport hanggang sa Marawi City. Sinabi ni Pangilinan dahil idinamay ng mga ex-bodyguard ng kanyang pamilya, papanagutin daw niya ang mga ito. Patay ang 6 na sakay ng isang dump truck sa Pangasinan matapos mawala ng preno at bumulusok sa bangin. Bago yan, nakasagi pa ang truck ng pickup. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV. Pakagat na ang dilim pasado alas 6 kagabi nang mawalan ng kontrol ang driver ng isang dump truck sa mabundok na bahagi ng sitio Kadampat sa Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan. Nagdire-diretso itong bumulusok sa bangin dahilan upang masawi ang 6 nitong sakay kabilang ang driver. 20 naman ang sugatan at dinala sa iba-ibang ospital. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na ihahatid ng truck sa pinagtatrabahuang solar plant ang mga sakay. Nang mawalan ito ng preno,
sa pababa at pakurbang bahagi ng kalsada. Bago nito, nakasagi pa ng pick-up ang dump truck pero ligtas naman ang mga sakay. Meron po tayong aksidente na isang truck, involved ng isang truck at saka isang pick-up. So, ngayon, under investigation po kami para makumpleto natin at makita natin kung ano talaga po ang nangyari. Nangako ng tulong ang munisipyo sa mga naulila at mga nakaligtas. Pansamantala rin nitong ipinasara ang solar farm na pinapasukan ng mga biktima. Nagpalabas po tayo ng iyo para pansamantala na ipasara muna o wala munang papasok na empleyado doon sa site at doon naman sa mga biktima ina-assure po natin na mabibigyan sila ng kaukulang tulong. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng employer ng mga biktima. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ni Senator Camille Villar ang alegasyong nakialam siya sa alignment ng Light Rail Transit Line 1 o yung LRT1 Extension Project. Alegasyong iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman na na-delay ang proyekto dahil hinarang ng magkapatid na Senador Camille at Mark Villar at nais umano nilang padaanin ang ruta ng tren sa kanilang mga lupain. Nauna na itong itinanggi ni Senator Mark Villar. Wala akong kinalaman dyan. I never participated in anything regarding that, and I welcome any kind of investigation, and I'm confident that the truth will come out. Idinitalye ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team, sina Sam Reyes at Kiefer Alas, yung nangyari sa team building sa Aurora na nauwi sa pagkalunod ng kanilang teammates na sina Rene Baterbonia at Divine Adili at halos ikamatay rin daw nila. Bagamat nakaligtas sa trahedya, hindi na iwasang maging emosyonal ng dalawa dahil hindi naman daw sila nakaligtas sa natatanggap ngayong kritisismo mula sa publiko. Nakatutok si Ivan Mayrina. Because I really don't know how to swim po. Parang nag-give up na po ako nun. Kung di po ako umalis dito, mamamatay na din po ako. Kasi po, ang dami na din po ako nainom na tubig. Tila halos ikamatay rin na Sam Reyes at Kiefer Alas ang kanilang team building sa Dipakula, Aurora. Batay sa kwento nila sa podcast na Let's Talk with Pio Ontiveros. Bagoan nila ang trahedyang sinapit ni Rene Baterbonia at Divine Adili ay nakapila ang buong team sa mababaw na bahagi ng dagat at sinusundan ng galaw ng kanilang coach. Pero wala pa 1 minuto, humampas na mga along mas mataas sa kanila. Nung first wave po talaga kasi, we were riding the wave and we didn't realize na hinahatak na po kami. Third wave po. Like, yeah. That's when everyone started screaming na po. Oh, okay. Why? Because we couldn't reach the water po. The ground? The ground. Parang all of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po, parang nag-scatter po kami in the water. Doon na po ako na parang napaisip na di na ata ako makakalabas dito. Na sobrang pagod na po ako. Tapos, nandun pa rin po ako. Like, doon na po ako parang napaisip na mag-give up po. Kasi wala pong nangyayari talaga. I was like going down and down. Like, I just, parang, okay. I was like gonna accept na mawala na po ako. Then, after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. There's like a glimpse of hope talaga. So I jumped po and gasped for air. Pero hindi pinalad sina Adilit Baterbonia. Okay. And then, did anybody see Rene? Last time I saw him po, nung we were still like having fun po. Okay. Yes, but that's parang nawala na po siya sa tingin nung parang nagpapanik na po kami. Si EJ kapihean nila ang nakita nilang sumasagip ng mga tao noon. Unang natagpuan si Baterbonia kaysa kay Adili. When I saw them po, I started running to the water. And then JB was first to... Jared Bahay. Yeah. Jared was first to... Yeah, to help Rene po. Sa isang punto, sinipr pa si Rene at Divine.
Kinumpirma rin ni Alas ang nabanggit sa isang report na pinatigil ito ng responder. They were doing CPR for a bit. Then They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach. kay no? Rene po, si Sir Jeric. yeah, RPD And then, po. Tapos pinastop po yata pinastop po ng ng medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. Pero walang pulse. I mean, even... I'm pretty sure they rushed him lang po sa ambulance. Si Adili naman, may pulso pa umano ng matagpuan pero hindi sa ambulansya isinakay. The only one I heard that had pulse po was Divine po. On the beach, he had a pulse? And then they put him in the ambulance and brought him to the... It wasn't an ambulance. Divine it po, was police car. Police vehicle. Yes Yeah, po. Emosyonal sina Sam at Kiefer na bagaman nakaligtas sa trahedya ay hindi naman nakaligtas sa kritisismo ng publiko. Sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. I feel guilt lang po kasi Guilt? Why? Rene was beside me and parang I felt na I could have done more na para di siya malunod. So, it was eating me alive na... It's like going through 2 deaths po. Pinabulaanan din ng dalawa ang ilang anilay maling impormasyon. Any weights, but No nothing. Po. Nothing po. Was it initiation rites? No po, not at all. Not at all. I don't know, it just hurts how people, perceive it that way. Gayunman palagay nila, may pagkukulang pa rin para masigurong kanilang kaligtasan. For me po, because when I was almost drowning po, I was just alone. So, for me, parang kulang po yung safety na... Yes, but that's where we felt na medyo... Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. At kaugnay naman sa naunang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hindi aksidente ang nangyari sa team building sa Aurora. Sabi ng Ateneo de Manila University, irereserba nila ang mga partikular nilang komento at paglilinaw kaugnay dyan bilang respeto sa proseso at sa mga pinasumpina. Dagdag nito, makikipagtulungan ng Ateneo sa mga otoridad. Ipinasana ng Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill kahit binabatikos dahil pinapayagan pa rin naman ang magkakaanak na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa iba-ibang lugar. Pasado na rin lahat ng iba pang panukalang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos bilang prioridad. Nakatutok live si Bea Pitla. Bea. Emil, welcome development daw para sa Kamara ang pagkakaluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Umaasa ang liderato ng Kamara na uusad na ang mga panukalang batas at iba pang nasa agenda ng Kongreso na naipit dahil sa nangyaring kaguluhan sa Senate leadership. Saktong pagpatak ng alas 9 ng umaga ay binuksan ni House Speaker Bogie D ang special session sa Kamara na dinaluhan ng 213 kongresista. This special session of the House of Representatives hereby called to order. Sa isang pahayag, binati ni Speaker D ang pagkakaluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Mahalaga raw ito lalo na ngayon na kailangan ng Kongreso na tuparin ang kanilang constitutional responsibilities at tugunan ang mga isyung may direktang epekto sa mga Pilipino. Sa Proclamation 1318 ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpatawag siya ng special session sa Kongreso para agarang matalakay ang ilang priority legislative measures kabilang na ang panukalang anti-political dynasty law. Tapos nang ipasa ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na itinukoy ng Pangulo. Pero inulan ng batikos ang umano'y malabnaw na bersyon ng anti-political dynasty bill na ipinasa nito sa third and final reading. Paliwanag ni Congressman Marcos. Should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner
from the lower chamber. It was really a matter of getting it through already, na ipasa natin dito sa House, to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Pero duda si Congressman Marcos na lulusot sa Senado ang anti-dynasty bill na ipinasa sa Kamara. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. When they pass their version, there will be a bicameral conference, and then there will be another opportunity to amend whatever provisions the upper house think to be inadequate or not tenable to the Filipino people. Babantayan daw ng Makabayan Bloc ang anti-political dynasty bill na ipapasa ng Senado at ang bersyon na makakarating sa Pangulo. Wala rin tayong ilusyon, no? Ay, alam naman natin sa Senado, magkakapatid nga ang nandyan eh. Now yung Senate, kailangan bantayan natin, no? Anong gagawin nila? May ipapasa ba silang version? No? Tapos, after that, the BICAM. Ngayong natuldukan na ang issue sa Senate presidency, umaasa ang House Prosecution Panel na wala nang hahadlang sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18. Nakita natin yung pre-trial brief ni VP Sara Duterte. At sa atin, hindi po depensa yung paghahanap ng butas doon sa pre-trial brief and other submissions of the House Prosecution Panel. Sa atin, hindi po ito, hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Handa na rin daw ang House Prosecution Panel para sa impeachment pre-trial conference bukas. Emil, adjourned na ang special session ng Kamara at hindi na ratify ang AIX bill. Samantala, inadopt na ng House ang resolusyong nagpapaabot ng simpatya at suporta sa mga nalindol sa Mindanao. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Bea Pinlac. Nagpapatuloy ang public viewing para sa mga labi na mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang hometown ni Baterbonia may isinusulong na resolusyon para sa kanya, habang ang ama ni Adili nag-asikaso pa ng mga dokumento para makapuntang Pilipinas mula Nigeria. Nakatutok si Oscar Oida. Tuloy ang pagluluksa para kay Ateneo student athlete Divine Adili sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Ang matalik niyang kaibigang si Antonio Montemayor, suot pa ang jersey na ibinigay sa kanya ni Adili. I remember poking one of them because he said, "Bro, you're a bona fide celebrity now. You're in the UAAP." But none of that changed. Isa rin sa nakidalamhati ang kapwa Nigerian at basketballistang si Prince Eze na nakasama noon ni Divine sa national basketball team ng Nigeria. Minsan din naglaro si Prince sa University of Perpetual Help. All of us feel shocked about what happened, and I mean we try to contain our pain because the people back home are feeling much bigger pain. Abala raw sila ngayon sa paglikom ng pondo para makatulong sa pamilya ni Divine. We have to talk to people, to schools, so that they can try to donate more because Divine, the father said, is their breadwinner. Inaasikaso pa rin daw ng ama ni Divine ang mga papeles para makabiyahe sa Pilipinas. Nakikiusap naman si Prince sa publiko na hayaan munang tumakbo ang investigasyon sa pagkalunod ni Adili at Rene Baterbonia sa gitna ng training. If we start insulting each other without knowing what really happened, when the investigation comes out, it becomes a problem because we have already insulted each other without knowing what really happened. So I suggest that everybody should calm down. Nagpapatuloy rin ang public viewing para sa teammate ni Adili na si Rene Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Isinusulong ng kanyang hometown na Talacogon ang isang resolusyong nananawagan ng transparent,
patas at masusing investigasyon sa kanyang pagkamatay. Gayon din ang pagdedeklara sa araw ng June 8 bilang Rene Clerc Baterbonia Day, bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon, disiplina, pagmamahal sa pamilya at sports at sa karangalang ibinigay niya sa kanilang bayan. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng LPA sa layong 2,700 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na araw. Posibleng sa linggo, lalapit at papasok din yan sa PAR. Sakaling matuloy, tatawagin ito bilang bagyong Francisco. Mababa pa ang tsansa nitong maglandfall pero kahit hindi tatama sa lupa, pwede nitong palakasin ang habagat. Patuloy na tumutok sa update sa magiging pagkilos nito at sa posibleng pagbabalik ng habagat. Sa ngayon, easterlies pa rin ang makakaapekto sa bansa lalo na sa Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Nananatili rin ang tsansa ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga pero sa hapon at gabi, unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Central Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto at mag-monitor ng advisories. Posible rin ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, lalo na bandang tanghali o hapon. Posibleng may epekto ang paghalal ng bagong Senate President sa petisyong isinampa sa Korte Suprema ni na Senador Alan Peter Cayetano. Ayon po yan sa isang abogado, ang ginawang pagbabago noong June 3 sa Senate rule sa pagpili ng impeachment presiding officer. Mananatili kaya? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nang magdesisyon ang Senado noong June 3 sa pamumuno ng grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, isa sa inaprobahang resolusyon ang pag-amyenda sa Rules of Procedures sa impeachment trial para maaari nang ihalal ng Senado ang presiding officer ng impeachment court. Sa mga nagdaang impeachment trial kasi, kapag hindi naman ang Pangulo ng Pilipinas ang nahaharap sa kaso, Senate President ang nagpe-preside. I move to consider PS Resolution number 432. This is the resolution amending Rule 2 of the Rules of Procedure on impeachment trials to provide for the election of a presiding officer in all cases not involving the President of the Philippines. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move to adopt PS Resolution number 432. The motion is approved. I also move to consider proposed Senate Concurrent Resolution number 10. Concurrent resolution providing for the adjournment sine die of the first regular session of the 20th Congress of the Philippines not later than 12 o'clock midnight today, June 3, 2026. Motion is carried. Ang pagbabagong ito inaasang magkakaepekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at isang usaping nakabinbin ngayon kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, may napagkasunduan na ang mayorya kung sino ang senador na ito. As per our consensus as of this morning, we will elect Senator Chis Escudero if we convene again as the impeachment court. Anya, may dahilan kung bakit si Escudero ang nais ng mayorya. Lawyer Kasi at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun. Sure na sir, si Senator Chis na talaga. Yun ang consensus namin as of this morning. When will that happen, sir? The election of Sen. Chis as presiding officer? Pag nag-convene uli kami. July 6. Dagdag ni Lacson, hindi ito produkto ng negosasyon para sa paglipat ni Escudero sa kanilang grupo. Matatanda ang si Escudero bilang dating Senate President ang tumayong presiding officer ng naunang impeachment case ng Vice noong 2025. Pero ang pag-ambyenda sa impeachment trial rules at ang buong sesyong ginawa noong June 3, kinuwestiyon ng grupo ni dating Senate President Cayetano sa Supreme Court. Argumento nila, labag umano ito sa saligang batas dahil ayon sa Cayetano Block, hindi sapat ang quorum na 12 senators. Kaya kabilang sa pinadedeklara nilang null and void ang nasabing amendment sa impeachment rules. Ang tanong, paano kung paniga ng Korte Suprema ang petisyon habang gumugulong na ang Duterte impeachment trial? Kung pasasagutin ng Supreme Court
sasagot kami. Kung sabihin ng Supreme Court, denied dahil mountain academic, that's it. Ayon kay Attorney Paulo Tamasay ng UP College of Law, ang pagkakahalal na bagong Senate President ay maaring maepekto sa petisyong isinampa ni Cayetano sa Korte Suprema. Una, sila po mismo yung mag-withdraw ng petition nila. Yung ikalawa pong pwedeng mangyari ay yung korte mismo yung mag-dismiss dahil wala na pong kailangan i-resolba. Nauna na rin sinabi ni Senate President Pro Tempore Tito Soto na isa si Escudero sa maaring maging presiding officer. Anya, bukas dito si Senate President Sherwin Gatchalian, sabi naman ni Minority Senator Loren Legarda, pag-uusapan daw ito. Tuloy-tuloy na pang impeachment. Tuloy-tuloy na I believe so. Ma'am, yung mag-elect daw po ng ibang ng presiding officer, hindi si Senator Gatchalian. Pag-usapan natin yun. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nabangga at nagulungan pa ng truck ang isang ginang habang tumatawid sa pedestrian lane sa Quezon City. Ang nahulikam na disgrasya sa pagtutok ni Jamie Santos. Paruot parito lang noong una ang mga tumatawid at mga sasakyan noong hapon ng June 15 sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Pero kasabay ng pagpasok ng isang dump truck sa pedestrian lane, siya ring pagsulpot ng isang ginang. Bagamat mabagal ang takbo ng truck, nasa pool nito ang ginang at tuluyang nagulungan. Agad namang bumaba ang driver at tila nagulat nang makita ang kanyang nasagasaan. Sumilip din ang pahinante nito upang alamin ang nangyari. Sa salaysay ng driver sa mga otoridad, inakala umano niyang nalubak lamang ang kanyang sasakyan kaya ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Kwento niya sa GMA News, pinatigil daw siya ng traffic enforcer kaya tumigil naman siya. Nang magbigay na raw ng go signal na maari na siyang umandar, muling nagdahan-dahan na raw siya pero di niya napansin ang ginang na galing sa kanan dahil blind spot. Nagtaka na lang po ako na may kumalabog sa likurang bahagi ng van. Hindi ko po naramdaman talaga, ma'am. Nung tumingin po ako sa side mirror, nakita ko na po at yun, bigla po akong tumalon. Bumaba pa ako sa truck at pinuntahan ko. Mensahe ko lang po sa kamag-anak. Humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo sa nangyari. Dahil may magulang rin po ako. Kahit sa akin naman po mangyari, masakit po. Ngayon buong puso po ako humihingi ng tawad sa inyo at nakikiramay po ako sa inyo. Bali ma'am, pedestrian po kasi yun. So concern po ng motorista na maging aware sa mga tumatawid. Mangyari po ay hindi ko niya napansin talaga na may tumatawid. Kaya po na-run over po yung biktima. Idineklarang wala ng buhay ang biktima ng mga responding medical personnel. Ininquest ang driver na nasa kustodiya ng Traffic Sector 5 ng Quezon City Police District at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ilang mga nakabimbing trabaho ng Senado ang naaksyonan kasunod ng special session nito ngayong araw. Kabilang rin ang promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines na hinamon ng isang miyembro ng minorya. Nakatutok si Mark Salazar. Sila ang 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nabinbi ng promotion dahil sa magkasunod na kuditang naganap sa Senate leadership. Dahil sa special session ng Kongreso kanina, naihabol ang confirmation ng kanilang appointment to one rank higher. May we now proceed to consider the recommendation of the Committee on National Defense on the ad interim appointments of 5 generals and flag officer of the Armed Forces of the Philippines. I so move. Is there any objection? Hearing none, the consideration of the recommendation of the Committee on National Defense is in order. Kabilang sa mga nakumpirma kanina ang appointments ng 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. We support and interpose no objection to the confirmation of the appointments of 85 officials of the Department of Foreign Affairs. Mabilis ang naging proseso sa Commission on Appointments Plenary. Pero sa committee level, may humamon sa confirmation ng 5 general. Si Senador Rodante Marcoleta na nagpuntong hindi na pwedeng ma-reappoint ang mga general pagkatapos ng adjournment sine die noong June 3. Ang argumento naman ng mga taga-mayorya, hindi apektado ng adjournment ng Kongreso ang Commission on Appointments bilang hiwalay na constitutional body. The Congress was sine die adjourned but a special session was
called upon, so it's being considered a continuation, this proceeding. So if June 17 of this year is considered a continuation of the same congressional session, and this is not a new session. This is a clearly separate proceeding given that Congress adjourned sine die on June 3. This is very clear. We should not explain it any further. The Commission on Appointments is a different constitutional body than Congress itself kung tutuusin. Debatable yun. Kaya talagang pwedeng continuation. Sa dulo nasunod ang mayorya kaya naitawid ang promotion ng mga opisyal. Pagtungtong ng alas 3 ng hapon, nag-convene ulit ang mga senador para ipagpatuloy ang regular session. Kabilang sa mga tinalakay ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Tumayo rin si Senador Bam Aquino para hilingin sa Committees on Justice at Basic Education na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo. Samantala, inanunsyo naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi pa nila ma-ratify ang Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill o yung AICS dahil may mga counterparts sila sa House of Representatives na ayaw pumirma rito. Dapat ang pagbibigay ng AICS o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao na ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po ay hindi naman po pera ito ng politiko, ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, Ginoong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa bababang kapulungan. Nanawagan naman si Senate President Gatchalian sa mga kasamahan sa Senado na magsimulang muli at magkaisa sa paglilingkod. Maaaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Get ready dahil this Monday na ang Kapuso Afternoon Prime series na You're My Favorite Song. At ngayon pa lang, hindi na maitago ng mga bida ang kanilang excitement. Pati fans may special treat para sa kanila. Makichika kay Nelson Canlas. Target locked lang sa goals. From acting challenges sa loob ng bahay ni Kuya, totohanang mga eksena na ngayon ang ginagawa ng mga bida sa GMA Public Affairs Afternoon Prime Series na You're My Favorite Song. Very warm and personal ang media conference ng serye in anticipation sa premiere episode dito sa Lunes. Nilahukan din ng fans ang event na may sinet up pa na kanya-kanyang souvenir and coffee booths to congratulate Marco Masa, Clifford, Heath Hornales at Caprice Cayetano, pati ang iba pang cast members. Sina Caprice at Marco excited sa magiging feedback ng Kapuso viewers sa kanilang drama series. Na-excite po kaming makarelate po lahat. Hindi lang po mga Gen Zs, kundi yung mga parents din po kasi dito po matatandaan at may matututunan din po sila from us Gen Zs. As much as possible, we want to be a reflection of our generation and to be a good example po sa mga kagaya po namin. Not just sa generation namin, pati na rin sa mga susunod pa. Kumbaga, gusto po namin mag-iwan ng marka and gusto po namin na tumatak po kami sa mga tao. Kahit drama ang tema ng bagong Afternoon Prime Series at mabibigat ang ilang mga eksena, gusto daw nilang bumabalik sa set dahil nakakasama nila doon ang kanilang mga kaibigan. The nicest thing about taping with my friends po is na kahit sobrang tagal po nasa set po or like relax lang po kami sa tent, nag-jamming po kami and nagsisinging po kami. And it's just really a great time overall. Tapos nagtatawanan po. Pero pag time na po na mag-shoot, magla-lock in na po kami lahat. Tapos after, tawanan po ulit. Last taping, nag-basketball kaming mga boys. So, yun yung naging bonding namin. Pero syempre, minake sure muna namin na wala kaming eksena afterwards para at least professional kami, so... Teka muna, hindi ba nalilive out si Cap? Hindi. Syempre, yung favorite bonding namin ni Caprice ay food trip. Mahilig kami mag-order ng food sa set. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. Itong GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.